Project update sa ating 1973 Toyota Corolla. So nagpapalit tayo ngayon ng transmission from K50. Ito yung 5-speed na mga 3K, 4K, 5K engine. 5-speed yan. Nag-upgrade tayo ng T50. 5-speed din ito. Ito yung mga ginagamit pang convert ng mga 4AGE, 4AF pag gusto mo gawing rear wheel drive. Inapalitan lang yan ng bell housing. Makikita mo hati yan dito. Etong bell housing, pwede mong gamitin pang K-series, A-series, no? T. Depende kung saang makina mo siya ikakabit. Pwede mong alisin yung bell housing. May mga tornilyo lang yan paikot. Yan. So, yan ang ginagawa dyan. Ito yung maganda yung gear ratio. Tsaka mas matibay ito. So, kung gusto mo, high speed, upgrade ka. Kasi medyo nabibitin na tayo dito. Okay din siya, 5-speed, pero alam mo yung pag nasa expressway ka na, parang gusto pa ng isa eh. Kaya, nako. Nagpalit na ako ng mas malaki. Maliit lang to, pag titignan mo. Kumpara dito. Yan. So, mas malayo yung kambyuhan niya. Kaya ang gagawin, nagbutas tayo sa flooring. Ayun, nagbutas tayo ng konti sa flooring. Pinahaba natin. Tama-tama, nandito yung latero. Yung naglalatero ng ating Starlet. So, walang problema. Matatapalan din natin yung flooring. Bago na ang clutch components natin. Ang ano nga pala, ang flywheel nito, mas maliit. Yung kinabit natin pang Toyota 5K. Pero sa starter, same pa din. Gamitin pa rin natin yung high speed natin starter. Pasok naman. Yung flywheel nito, naka-lighten. So, kung may naghanap sa inyo ng transmission, na 5-speed para sa mga K-engine, tapos gusto nyo naka-lightweight yung inyong flywheel, mas maganda RPM to eh, mas maliksi. Kasi nga magaan siya. Ayan o, naka-lighten na yan. Magaan lang siya. Kung gusto ninyo, yan, benta ko lang sa inyo. Kasi wala nang paggagamitan. Ito lang naman yung makina ko na naka-K na engine. So, ayan na siya. So, conversion pa natin isa from cable type, yung clutch fork. Cable to eh. May nakasabit ditong kable. Tapos pag tinapakan mo, hihila ng ganyan. Magiging fluid type. So ito ay fluid type. Ko-convert natin siya. Kailangan natin ng master. Dito sa primary. Kung may pupwestuhan pa rito. Tsaka secondary. Dito sa gilid nakakabit. Yun yung pangtulak ng clutch fork. So, ayan. Yan ang ginagawa natin ngayon. Project update. Si Stariray, ikutan na rin natin. Tara. Itong crown, okay naman siya ngayon. Wala naman ako naging sakit ng ulo sa kanya. Mabait naman siya. So, steady lang siya dito muna sa kwarto. Nag-a-align lang kami ng mga bumper. Yan. Kasi medyo laylay nung nakaraan. Okay naman na. Uy, bukas. Ayos na. So, bakit mayroong pula-pula dyan sa pader? Ito ay double adhesive tape na may sponge. Para pag binuksan ko yung pinto, hindi siya mawawasak yung paint. Tatama siya dito. Alam mo Okay. Day 7 na ngayon nito ni Stariray. Pang 7 araw. Naka-silver top na siya ngayon. Silver top kasi silver yung takip. Yan. May nakuha tayo sariwang-sariwa. May sticker pa original Never been painted yung ibabaw. So, yan mas maganda. Fresh. So, ayan. Nakakasana yung makina natin. Napadiretso na tuloy tayo sa day 7. No? Pero okay lang. Papatibayan na lang dito sa may tower ng shock. Kabilaan. Yan. Papatibayan ng yero. Pupunuin yan. Tapos, ito wala. Ano lang to. Kapatong lang. Naitaas natin. So, yung makina natin, naka-level na yan. Yan, pag tinignan nyo yung bubbles, dapat nasa gitna. Kaya lang yan wala sa gitna ng konti. Naka-jack yung suspension arm dito. So, gumano ng konti. Yan, medyo tumagilid. Pero pag tinanggal yung jack, na-level na namin yan, pantay yan. So, ayan pa rin. Wala ngayon yung latero, absent Kaya, hindi pa muna namin nagagawa. Yung cross member, yan, nakakabit. Kita nyo naman. Hindi pa naka-full weld kasi itutuwid pa namin yung posisyon ng engine support. Sa likod, wala pang engine support. Harap pa lang, tas dalawang gilid. Yan. Medyo mahaba pa to. Salamat sa mga sumusubaybay. Kung gaano kayo ka-excited, ganun din ako ka-excited. Alam nyo,
Yung mga gumagawa pala ng video ng restoration sa Netflix, grabe. Na-realize ko hindi pala ganun kadali. So yung effort nila, yung pinagsusunod-sunod nila, yung mga ginagawa nila from strip to metal, ibababa yung makina, bubuhin yung makina. Shortcut na talaga pala yun. Kasi kung gagawin mo tong ginagawa ko, yung day 1 hanggang araw-araw, ang hirap kasi may araw na a-absent yung latero, may araw na, alam mo yun, yung tawag dito, may kulang na pyesa, bibilin pa, iintayin pa. So, hindi siya madali yung restoration ng mga series sa Netflix. Siguro mga ilang buwan din nila yung ginagawa. Tapos mabilis talaga, as in tututukan mo. Pero alam nyo, yung mga restoration sa Pilipinas, siguro taon talaga. Kasi may mga kaibigan ako, 2 taon, 3 taon bago matapos yung full restoration. Kumbaga, minsan nga, umay na eh. Alam mo yun, parang wala nang gana mag old school. Tapos, hindi pa tapos yung kotse nila. Ako naman, ito, ine-enjoy ko lang yung mga lumang kotse. Ginagawa ko lang yung gusto ko. Sabi nga, isang nag-comment, nag-aaksaya ka ng pera, bro. Well, minsan naiisip ko rin yan. Pero at the end of the day, alam mo yung masaya ka. Gagaya nito. Kalas-kalas, di ba? Titignan mo yan, nakakapanghina. Kasi magbubutas ng flooring, magko-convert ka pa ng clutch from cable type to ganyan-ganyan. Naku po. Diba? Ang daming hassle. Pero, at the end of the day, pag napagana mo na yan, napaandar mo na, tatakbo ka na ulit sa highway, naramdaman mo na, wow, iba yung transmission na to. May nangyari sa ginawa ko. Nag-upgrade ako. Hindi na ako yung bitin sa 5th gear. Mas mahaba na yung 5th gear ko ngayon. Hindi na siya sigaw na sigaw sa 120. Kalmado na siya. O, di ba? May mga ganong kasiyahan eh. Sa paglulumang kotse. Alam mo sa totoo lang. Sabi nga ng isang tropa, meron ka ng ganito ah. Bakit ka pa nagbubuo ng mga ganito? Eh, gusto mo nang matulin. Ayan, gamitin mo, matulin. Sabi ko, bro, dream car ko yan. Muscle car to. Muscle car talaga ako all the way. Kaya naman ako nagkaroon yan. At saka nito. Yan. Dahil dyan, yan ang pangarap eh. Yan ang goal. Magkaroon ng sarili muscle car. Kaya nga ito, binili ko to noon. Tsaka tong Crown. Kasi dream ko, mukhang muscle car. O tinan mo, mukhang muscle car, di ba? Ginawa ko pa nga yung flat black dati eh. Para lang mukhang kotse ni Vin Diesel eh. Pero ito, di ba? Mini version yan eh. Sabi ko, bro, iba yan oh. Tinan mo, mini version. Sabi ko, iba yung saya din ng may luma. Iba rin yung saya nung nakuha mo na yung dream car mo. Sabi ko. So, hindi lang basta matulin ang hinahanap ko rito. Marami. So, ito ay ginagawa ko yung kaya niya sumabay sa mga modern na sasakyan. Pag nagkababaran kami sa Tiplex, alam mo yon. Kasi karamihan sa mga lumang kotse, ginagamit na lang pag car show, car meet, pamili sa palengke, or nakatambak na lang sa bahay. Ako, kaya ako ginaganyan yung mga sasakyan ko, ina-upgrade ko yung mga luma para makasabay sila sa mga modern cars. Kahit ipang daily mo yan, hindi ka papawisan sa aircon, hindi ka matatagtagan sa suspension, hindi ka mag-overheat, hindi titirik yung makina kasi iba na makina nito pang Land Cruiser na tsaka mga high ace. 3.0 turbo. Si Stariray, ganun din. Dating dekarburador, ginawa nating EFI. Diba? Ito naman, hanggang ngayon, dekarburador pa rin siya, pero okay na yan. Kumbaga, ito na yung maiiwan sa akin na dekarburador. Mabait naman to. Pero, yun nga, balang araw, di natin alam. Baka maging EFI din niya kung hindi pa natin yan ibenta. Pero, iba yung saya pag nakaluma para sa akin. Iba yung saya pag dinadrive ko yung muscle car. Iba yung saya pag ito dinadrive ko. Iba yung saya pag dinadrive ko tong Crown. Iba yung saya pag si Starira yung daladala ko. Alam mo yung binabalik ka nila sa nakaraan. Kung saan ka nag-umpisa. Ito 7 years na sa akin to. Going 8 years na si Stariray. Nag-umpisa ako mag-vlog. Yan na yung kasama ko. So napanood yan ng mga bagong-bago pa lang. Yung mga dati pa nanonood sa atin. Alam nila itsura niyan dati hanggang ngayon. Malaki na rin yung naiba. Lalo sa performance. So, syempre, tumarating din tayo sa time na parang nakakapagod na, nakakasawa na.
Diba? Pero ganun yata talaga eh. Sasabihin ko, bebenta ko yung isa, tapos mamaya may paparada na naman bago. Nadadagdagan yung project natin. Ewan ko. Parang sakit na yata to mga kaibigan. Intindi nyo na lang ako. Yan na lang yung kaligayahan natin. Wala naman tayong ibang bisyo. Wala tayong bisyo na alak, sigarilyo, babae. Kotse lang talaga. Saka motor. Nawala na nga yung hilig ko sa motor eh. Kotse na lang na luma. Yan. Ito sinasakyan ko to. Hanggat mare, ginagawa ko siyang hindi lang once a week gamitin. Kasi, syempre sayang naman, di ba? Kaya ka nga bumili ng dream car mo para gamitin eh. Malakas sa gas. Di naman. 3 km per liter, 5 km per liter, pwede na yan. Nakangiti ka naman, buong biyahe. Di ba? Okay na rin. Isa naman yung nakasimangot ka. Di ba? O yan, nakangiti ako, buong biyahe, masaya ako. Kasi yan talaga yung pangarap ko. Bata pa lang ako, muscle car. Di ko nga akalain magkakaroon ako niyan eh. Pero eto, yan ang mga pinag-umpisa ko. Stepping stone yan. Bago ako makarating doon. Kaya sobrang thankful ako kay Lord nakuha ko yan. Siguro kung magpapalit ako, kung papalitan ko yan, yung naka-supercharger. Pero Challenger pa din. Di tayo alis sa Challenger. 6.4 V8. Let's go!